Matapos ang mga pangyayari, muling inayos ni Maximo ang kanyang sarili upang makatulong sa mga kakarmang kasalukuyang nakikipagdigma sa hukbo ng mga aswang na pumapasok sa kanilang teritoryo. Pagsilay niya sa kinaroroonan ng mga ito, bumungad sa kanya sila Rakim at Manong Alejandro na abalang-abala sa pagpatay ng mga kalaban. Maya-maya pa, dali-dali naman siyang kumaripas ng takbo patungo sa mga aswang upang magbigay ng tulong sa kanilang pangkat na nahihirapan. Dahil sa nasukol at napaslang na niya noon ang pinuno ng mga ito, kung kaya't naging madali na lamang para sa kanila na wasakin ang inutusang grupo ni Protasio. Nang makahanap si Maximo ng pagkakataon para paslangin ang karamihan ng mga aswang, hindi na siya noon nag-alangan. Sa pagbato niya ng sibat ni Ahum sa himpapawid, taimtim naman siyang nag-usal ng mga buhay na kataga sa kanyang isipan na siyang naging sanhi upang dumoble at trumipli pa ang sibat ni Ahum na kanyang ibinato. Sa pagliwanag nito sa napakadilim na paligid, lahat ng aswang sa lugar ay natigilan dahil sa labis na pagkatakot. Sa pagsilay ni Rakim sa abilidad na pinakawala ni Maximo, agad naman siyang nagbigay ng abiso sa kanyang mga kasama na tumungo sa pinakamalayong parte ng lugar. Alam kasi ni Rakim na masyadong mapanganib para sa kanila ang sibat na yon, sa kadahilanang ang kanyang angkan ay napapanig din sa kaliwa. Nang makalayo na sila sa lugar, bigla na lamang silang nakarinig ng malalakas na pagsigaw na tumagal lamang ng ilang segundo. Sa muling pagsilay nila sa lugar ng digmaan, bumungad sa kanila ang mga aswang na halos maagnas na ang katawan dahil sa kapangyarihan ng mga sibat na tangan-tangan ng disipulo ni Manong Alejandro. Pagsilay nila sa pinakadulong parte nito, bumungad sa kanila si Maximo na kampanteng naglalakad habang patuloy na hinahawakan ang dalawang sibat na nasa espiritual nitong kaanyuan. Sa paglapit ni Maximo sa kanyang maestro, agad naman siyang humingi ng tawad dahil sa kanyang padalos-dalos na pasya. Kung nagkataon kasing walang malakas na kabal noon si Manong Alejandro, maging ito ay hindi na sinanto ng sibat ni Ahum. Huwag mo akong intindihin, Maximo. Alam mo, walang kwentang maestro kung mangingibabaw sa kanya ang kapangyarihan ng kanyang disipulo. Ang dapat mong bigyan ng pagpapasensya, ang pangkat ni Rakim na muntik mo nang mapatay. Sagot naman sa kanya ni Manong Alejandro. Nang marinig niya ang sinabi nito, dali-dali naman niyang hinanap ang pangkat ni Rakim na kasalukuyang nagtatago sa ibayong parte ng palayan. Ilang minuto pa ang lumipas, dali-dali din namang nagsilapit ang mga ito nang masipat nila ang senyas ni Maximo. Sa pagharap nila Rakim sa magmaestro, bumungad sa kanila ang taus-pusong pagsisisi ni Maximo. Hindi naman nila ito gaanong pinansin sa kadahilanang ang mahalaga para sa kanila malipol ang ipinadalang hukbo ni Protasio. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bigla naman silang natigilan noon nang makaramdam sila ng kakaibang presensya sa palayan. Pagsilay nila roon, bumungad sa kanila si Protasyong nakasakay sa isang kabayo na nagliliyab na parabang kulay lilang apoy. Habang pinagmamasdan nila ito, kitang-kita nila ang pagtuyo ng lahat ng mga nakatanim na palay sa paligid. Indikasyon na nagdadalayo ng isang mapangwasak na kapangyarihan. Sa pagtitigan nila ng nilalang, mabilis na naman yung lumapit sa kanila habang nagwiwika ito ng, "Magandang gabi, Maestro Alejandro." "Magandang gabi din sa iyo, Rakim, at sa iyong walang kwentang disipulo." Salamat. Dahil inabala niyo ang aking pinapuntang hukbo rito. Hindi na sana lalala ang hidwaan natin kung hinayaan niyo ang aking gusto. Wala naman akong ibang hangad, Maestro. Alam mo yan. Matapos makapagsalita ni Protasio, kampante naman yung bumaba sa kanyang kabayo
na parabang nasisiguro nitong walang mangyayari sa kanya sa lugar ngayon. Nang medyo ilang dipa na lamang ang agwat nito kay Maximo, dali-dali namang namagitan sa kanila si Manong Alejandro habang sumasagot ng, Hindi mo ako maestro. Wala akong alam sa pinagsasasabi mo, Protasio. Siguro mas mainam kung umalis ka na lang. Wala kang mapapala sa pakikipag-usap sa amin. Nang marinig ni Protasio ang sinabi nito, tumawa lang naman yon ng napakalakas na parabang nasisira ang ulo. Maya-maya pa, muli itong tumitig sa kanila habang paulit-ulit na nagbibigay ng mga kapangi-pangilabot na babala. Matigas ka pa rin ngayon, maestro. Tingnan natin kung hanggang saan ang prinsipyo mo. Para sa libretang yan, ibubuwis mo ang lahat ng buhay ng mga demonyong naninirahan sa lugar na ito? Sige, digmaan ang hinangad mo. Digmaan din ang ibibigay ko sa'yo. Batid kong hindi mo ibibigay ang libretang yan ang hindi ko sa'yo napapatunayan ang aking sarili. Wika ni Protasio habang marahang tumatalikod. Sa muling pagsakay nito sa kabayo, dali-dali naman itong tinahak ang daan papalabas ng palayan. Hindi na nito tiningnan pa sila Maximo na parabang sobra-sobrang galit ang kanyang nararamdaman. Nang maglaho na yon sa kinaroroonan nila Maximo, doon pa lamang sila nakahinga ng malalim at maluwag. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, inabisuhan ni Manong Alejandro ang pangkat ni Rakim ukol sa paglilibing ng mga bangkay ng kanilang mga kalaban. Sa kanila na ibinigay ng matanda ang trabahong yon, gawa ng alam nito na mabibilis maghukay ang mga kakarma. Nang marinig naman ni Rakim ang sinabi ni Manong Alejandro, walang pagdadalawang isip naman yung sumang-ayon sa kanyang gusto. Alam ni Rakim na kapag makikinig lang siya sa anumang sasabihin ng maestro ni Maximo, maliligtas nito ang kabuang lahi ng mga kakarmang kanyang pinamumunuan. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, agad din namang nilisan ng pangkat ni Rakim ang tahanan ni Manong Alejandro. Sa pagdating nila sa palayan, dali-dali naman nilang kinuha ang lahat ng bangkay ng mga aswang upang kunan yon ng kaluluwa at ilibing. Sa kabilang dako naman, nagpasya na sila Maximo na pumasok sa loob ng kanilang tahanan para mapag-usapan ang mga nagaganap na kaguluhan. Maestro, sa tingin mo, kagaya din ba ng mga ruha si Protasio? Para kasing matindi talaga ang kanyang pagmamalabis sa libretang inyong pinaka-iniingatan. Tanong ni Maximo sa kanyang maestro. Nang marinig ito ni Manong Alejandro, kampanteng tumingin lang naman ito sa kanya na parabang hindi alam ang isasagot. Maya-maya pa, mahinahon itong nagsabi sa kanya ng, Oo, Maximo. Tama ka. Hangarin din ni Protasio na makamit ang libreta ko kagaya ng mga ruha. Pero si Protasio, iisa lamang ang binabalak niya sa libretang ito. Samantalang ang mga ruha, lahat ng karunungang nakaukit sa libreta, nais nilang makuha. Ayon kay Manong Alejandro, ang nag-udyok kay Protasio na kunin ang kanyang libreta ay walang iba kundi siya mismo. Sa sobra kasing pagmamahal niya noon dito, ibinigay niya at ipinaalam ang mga bagay na hindi dapat nito malaman. Ang mga sandatang animoy kathang isip na lamang kung iyong pakikinggan ang labis nitong hinahangad sa kanya, gawa ng matindi ang pagmamalabis nitong magtaglay ng mga pambihirang kapangyarihan. Isang sandata lamang ang hinahangad ni Protasio sa libreta ko. Hindi niya alam, may matagal nang nagmamay-ari dito. Para mapanghawakan mo ang palakol na kayang bumuhay ng patay at mangwasak ng lahat ng nilalang, kinakailangan mong magtaglay ng pambihirang gabay na halos abot na sa sukdulan ng kapangyarihan ng mga anghel sa kalangitan. Tanging ang taong nagtataglay ng gabay ng cherubim ang makakahawak sa sandatang yon. Wala nang iba. Wala siyang kaide-ideya na pinoprotektahan ko lang siya sa tiyak na panganib. Dagdag pa ni Manong Alejandro.
Nang marinig ito ni Maximo, doon pumasok sa kanyang isipan na bagaman dating disipulo na lamang ng kanyang maestro si Protasio, may konting pagmamahal pa rin itong ipinapakita rito. Napag-alaman niya ding ayaw ni Manong Alejandro na makisawsaw ang ibang nilalang sa kanilang sigalot na kinakaharap, gawa ng nais niyang siya mismo ang mag-ayos ng hidwaang yon. Matapos ang kanilang pag-uusap, minabuti ni Maximo na magpahinga, gawa ng sobra-sobra ang pagod ng kanyang kaluluwa. Sa digmaan kasing yon, ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas para lipulin ang kanilang mga kalaban. Hindi na niya inisip ang kanyang sariling kaligtasan, gawa ng ang nais mangyari noon ni Maximo, maiwasan ang pagkalagas ng kahit sino man sa kanyang mga kasama. Sa paglipas ng 2 araw, nananatiling tahimik ang pangkat ni Protasio. Hindi na di nagparamdam ang mga ito sa kanilang teritoryo na parabang naghihintayo ng isang perpektong pagkakataon. Subalit, kahit napakapayapa sa kanilang lugar noon, ginawa pa rin nila Manong Alejandro ang lahat para makalakap ng sapat na impormasyon sa ginagawang plano ng kanilang kalaban. Sa paglipas pa ng mga araw, nananatiling naglalakbay ang mga tikbalang na inutusan ni Manong Alejandro. Kung saan-saang lugar na nakarating ang mga ito, mahanap lamang ang hukbo ni Protasio. Sa pagbalik ng mga nilalang na yon sa kanilang lugar, agad naman itong sinalubong ng magmaestro ng buong kagalakan. Bilang pabuya sa kanilang sakripisyo, binigyan nila yon ng mga pagkaing dasal at dagdag na lakas para sa kanilang mga ginintuang buhok na iniingatan. Matapos nilang gawin ang mga ritual para sa mga tikbalang, dali-dali naman nila itong pinapasok sa loob ng kubo para kausapin. Ayon sa mga nilalang na yon, nalibot na nila noon ang lugar, ngunit hindi nila nasipat ang pangkat ni Protasio. Inakala nilang lumayas na ang mga ito, subalit sa pagdaan nila sa kuta ng mga militar, doon nila nasilayan ang pugad nito, kasama ang mga nilalang na bago pa lamang sa kanilang paningin. Dagdag pa ng mga mensaherong tikbalang, hindi na sila nagtangkapang lapitan ng pugad ni Protasio sa kadahilan ng maraming nagbabantay sa buong paligid. Sa pagpapatuloy ng pagbibigay impormasyon nito, doon na pag-alaman ni Maximo na nasa ilalim na pala ng pamamahala ni Protasio ang buong sandatahan na nakakuta sa baryo. Labis siyang nakakabahala para sa kanila, gawa ng masyadong makapangyarihan ang mga baril ng tao na ginamitan ng engkantasyon ng isang demonyo. Sa tamang dasal, kaya nitong pumunit ng kahit na anong kabal na parabang isang ordinaryong balat lamang ng tao. Hindi rin malayo sa panganib ang angkan ni Rakim, gawa ng eksperto si Protasio sa pag-alam ng mga kahinaan ng kanyang kalaban. Matapos ang kanilang pag-uusap, maigi naman nilang pinagplanuhan ang kanilang gagawin para makontra ang lahat ng naiisip ng kanilang kalaban. Ang unang inalam nila noon ay ang kayang gawin ni Protasio sa digmaan at kung ano ang pag-uugaling ipinakita nito noong mga panahong nasa ilalim pa yon ng pamamahala ni Manong Alejandro. Maestro, kung plano ho ang pag-uusapan, kayo makakagawa niyan. Kilala niyo si Protasio. Kaya niyong hulaan ang kanyang gagawin o naiisip na plano. Wika ni Maximo. Posible, iho. Pero maaari ding imposible yung iniisip mo. Kilala ko si Protasio. Isa yung taong palaging nakatuon ng atensyon sa kanyang nais gawin. Punong-puno ng dedikasyon sa gawain at kayang magsakripisyo ng kahit ano kung paniniwala niya ang nakataya o pinag-uusapan. Hindi natin kinakailangang alamin ang kanyang ugali o pamamaraan ng pagpapasya sapagkat yan ang maaaring magdulot sa atin ng panganib. Ang mas mainam na gawin natin, iho, ay ang plano para opensa at depensa ng lugar na ito. Sagot naman ni Manong Alejandro. Dagdag pa nito,
na walang kahit na sino sa kanilang lugar ang makakaalam ng mga gawain ni Protasio, kundi ang mga tikbalang na kanilang nagsisilbing mensahero. Sa pagsapit ng araw ng Biyernes, umaga pa lang matindi na ang naging paghahanda ng kanilang pangkat. Si Rakim noon at ang kanyang mga kasama ay patuloy na naglilibing ng mga sabulag at panliligaw sa paligid upang gabayan ang kanilang mga kalaban patungo sa patibong na matagal ng panahon nilang itinago at pinag-aralan. Dahil sa hindi pa naman gaanong kabisado ni Maximo ang lugar, kung kaya't nagpasama siya sa iilang mga kakarma na panayang pagtungo sa bahay nila. Hindi naman tumanggi ang mga ito, sa kadahilanang ang pagsunod nila noon sa magmaestro ay kagustuhan din ng kanilang pinuno. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, panay naman ang ginagawang pakikipag-usap doon ni Maximo, masiguro lamang na hindi naiilang sa kanya ang mga nilalang. Mga kaibigan, hindi naman ba tayo maliligaw sa lugar na to? Baka maligaw tayo ha? Hanapin tayo nila maestro. Pabirong wika ni Maximo habang sila'y naglalakad. Hindi naman ho, Ginoo. Kabisado namin ang bawat sulok ng lugar na ito. Wala kayong dapat ipag-alala. Sagot naman ng isang kakarma. Sa pagdating nila sa hangganan ng teritoryo ng mga nilalang, dali-dali naman silang naghukay roon para mailibing ang pangontrang nais niyang itanim. Bago niya ibaon ang pangontrang yun sa lupa, nagbigay siya ng abiso sa mga kakarma na hindi na sila pwedeng dumaan sa lugar. Maaari kasing maubos ang kanilang aninong tinataglay roon, gawa ng ang pangontrang ibinaon doon ni Maximo, nagtataglay ng kakayahang pawalang bisan ang kahit na anong kapangyarihan ng mga nilalang na magagawi sa lugar. Aabutan yon ng halos ilang linggo na walang kakayahang gumawa ng kahit na anong milagro na magiging mapanganib para sa kanilang mga sariling kaligtasan. Dahil sa sinabi nito, mariin naman yung tinandaan ng mga kakarma. Matapos nilang maisagawa ang kanilang pakay sa lugar, muli nilang ipinagpatuloy ang paglilibot sa bawat hangganang walang bantay ng kanilang grupo. Alam ni Maximo na hindi kayang bantayan ng lahat ng mga kakarma ang buong lugar, sa kadahilanang masyadong malawak ang lupain na kanilang pinangangalagaan. Isa yon sa mga kahinaang nais niyang mapunan para naman kahit papaano'y hindi masukol ang kanilang grupo sa oras ng labanan. Nang maisagawa na nila ang kanilang mga nais, dali-dali naman silang bumalik sa tahanan ni Manong Alejandro. Dahil sa maraming alam na pasikot-sikot ang mga kakarma sa lugar, kung kaya't hindi sila naabutan ng hapunan sa kanilang ginagawa. Sa pagdating nila sa kinaroroonan ng kanyang maestro, agad naman niyang inilahad ang kanyang mga ginawang bagay. Nagbigay din siya ng karagdagang opinyon sa lugar ukol sa mga maaari nilang gawin sa oras na maganap ang kanilang pinaghahandaan. Siyempre, bilang magaling sa taktika at plano itong si Maximo, kung kaya't naipamalas niya noon ang husto sa kanilang pagbibigay ng depensa sa buong paligid. Habang ginagawa niya ang mga bagay na yon, napapangiti na lamang siya dahil naaalala niya noong mga panahong siya ay naaanib sa samahan ng mga nakikibaka. Sa pagsapit ng gabi, mas lalong pinag-igting nila Rakim ang kanilang pagbabantay sa buong paligid. Lahat ng hayop na pumapasok sa kanilang teritoryo ay madali nilang natutunugan dahil sa mga nakakalat na tagapagmasid. Habang lumalalim ang gabi, dahan-dahan namang napapansin ni Maximo ang pananahimik ng buong lupain. Mapanganib para sa kanila ang ganoong kaganapan, gawa ng inaasahan na nila noong merong mga nilalang ang nagmamasid sa lugar. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang natigilan noon ang karamihan ng biglang bumulagtas sa lupa ang isang kakarmang merong daladalang sulo di kalayuan sa kinaroroonan ni Maximo. Pagsilay niya sa pangyayaring yon, agad naman siyang naghudyat sa lahat ng kanilang mga kasamahan na hindi gaanong kalayuan sa lugar.
Bago nila tuluyang nilapitan ang bangkay ng kanilang kasama, sinigurado nilang walang nilalang ang nasa paligid upang hindi na masundan ang pagkamatay nito. Nang mapagtanto ni Manong Alejandro na wala na ang salarin sa pamamaslang, doon pa lamang nila yon nagawang malapitan. Sa paglapit nila sa kinaroroonan ng kakarma, pumungad sa kanila ang nalalapnos nitong leeg dahil sa tindi ng pinsala. Umuusok-usok din ang balat nito na parabang isang metal na pinabaga ang tumama doon. Dahil sa pangyayaring yon, mabilis na namang ipinakalat ni Rakim ang mga kakarma sa paligid para tugisin ang pumatay sa kanyang kapatid. Bagaman masyado yung masakit para sa kanya, wala siyang magagawa kundi tanggapin ito at kalimutan pansamantala. Makalipas ang ilang minuto, nasisipat nila ang mga kakarmang sumuyod ng lugar na merong bitbit na isang sundalo. Panay ang pag-iyak ng sundalong yon at parabang wala ito sa sarili niyang katinuan. Sa pagharap nito kay Rakim, agad naman yung nakatanggap ng isang napakalakas na sapak, dahilan para tumilapon ang iilan sa mga ngiping naroon sa gilagid nito. Matapos itong gawin ng pinuno ng mga kakarma, agad naman itong inawat nila Maximo sa takot na baka tuluyang kitila ng buhay ni Rakim ang sundalo. Huminahon ka, Rakim. Walang saysay na pairalin mo ang iyong galit sa sitwasyong ito. Isipin mo, kahit anong gawin mo sa sundalong yan, hinding-hindi mo na may babalik ang buhay ng ating kasamang nawala. Wika ni Maximo habang panay ang pagtapik sa balikat ng kanyang kaibigan. Nang marinig ni Rakim ang sinabi nito, pinilit naman ito ang kanyang sarili na maging kalmado. Pagramdam ni Maximo na wala na yung binabalak sa sundalo, dali-dali naman niya itong kinaladkad patungo sa kinatatayuan ni Manong Alejandro. Sa pagdating nila sa kanyang maestro, agad naman itong pinatayo ang sundalo habang tinatanong ng, May anak ka ba, iho? Pamilya? Magulang na naghihintay? Iba pang mga mahal sa buhay? Kaibigan? Kung meron ka ng kahit dalawa sa tinatanong ko sa iyo, abay, bakit ka pumunta sa lugar na ito? Lugar nyo? Lugar ito ng gobyerno. Kayong mga rebelde, salot kayo sa lipunan. Mga mamamatay tao. Kahit marami akong mahal sa buhay, hindi mo mapagbabago ang isipan ko. Hanggat ako'y nabubuhay, ipagpapatuloy ko nag-aalab na adhikain patungo sa maunlad na hinaharap ng bawat Samareño. Sagot naman sa kanya ng sundalo. Dahil sa sinabi nito, doon napagtanto ni Manong Alejandro ang rason sa kabila ng pagpaslang nito sa isa nilang kasama. Maaaring nababalot ng sabulag ang mata ng sundalo kung kaya't napaghinalaan sila nitong rebeldeng grupo. Nang malaman ito ni Manong Alejandro, agad naman niyang sinabihan si Maximo na hawakang maigi ang katawan ng nilalang dahil meron siyang gagawing pagsusuri sa buo nitong katawan. Pagmulat ni Manong Alejandro sa mga mata ng sundalo, bumungad sa kanya ang namumuti nitong mga mata, indikasyon na tuluyan na yung nalason ni Protasio. Sa puntong yun, doon niya napagtanto ang ginawang taktika ng kanyang dating disipulo para mapasunod ang kabuang sandatahan ng gobyerno. Dahil sa hindi naman gaanong kalaliman ang engkantasyong ipinalapat doon ni Protasio, kung kaya't madali naman yung nabasag ni Manong Alejandro. Nang masiguro na niya noong nasa maayos ng kalagayan ng sundalo, sinabihan niya itong huwag na munang bumalik sa dati nilang kuta sa kadahilan ng may posibilidad na malaso na naman ang isip niya. Bagaman nagpupumiglas pa ito noong una, hindi din naglaon tuluyan na itong napapayag ng kanilang grupo. Si Rakim naman noon, ninais na hindi magpakita sa sundalo, gawa ng malaki-laki na ang kanyang kinikimkim na galit laban sa hukbo ni Protasio. Okay, angas. Ano kaya yung gustong makuha ni Protasio dun sa libreta, no? Tsaka ano yung libreta? Bakit gusto rin makuha ng mga ruha? Ano kayang meron, di ba? Para hindi na kayo mabitin, sunod kagad natin yung 16.
You know the drill. Yun lang. Salamat.